susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hello? Live na ba? Paano natin malalaman? Hi. Sandali. Ayun. Hi. So, live na pala ako. So, magandang gabi sa inyo. How's everybody? So, there you go. Pasensya na, medyo na late ng konti dahil kumakapapa ko ako kung paano mag-solo live. First time ko pong mag-solo live. Usually may kasama po ako. Sorry very untechy. But anyway, so yan. Hi Miss Ali, nandyan na po kayo. Si Miss Winnie. Yan, Miss Winnie is watching. Klaro naman po ba? Narinig niyo ako? Oo daw. So, may mic po ako. Kakanta po kasi ako sa inyo mamaya. Biro lang. Baka bigla kayong umalis. Hi Erich. Wow. So, ang bilis. Nice. So, may mga kapuso natin sa Tacloban. Wow. Siyempre, Luzon, Visayas, Mindanao, ang ating reach, siyempre sa social media. And, kamusta kayo? Sandali Ito, may ina-adjust lang ako. Hold on. There you go. Dali. Dan Andrew Mendoza. Yeah, hey Dan Andrew Mendoza, how are you? So, hi. So again, magandang gabi sa inyong lahat. As we all know, siyempre hindi naging madali ang mga nangyayari sa kapaligiran natin. Times have been very challenging for all of us. Pero siyempre, tuloy pa rin ang buhay, di ba? Kailangan kumapit lang tayo. Kailangan lumaban lang, di ba? There's always a reason for us to smile and celebrate things. Kahit may mga maliliit na bagay, kailangan nating i-celebrate dahil sa ngayon, yun yung mga mahalaga. At speaking of occasions to celebrate, paparating na ang Father's Day ngayong Sunday. At yun yung magiging focus ng ating episode ngayon. Ang title nito ay How to be a Dad. Ayan. So, how to be a dad. So, parang dapat expert yata ang nagla-live ngayon, no? Pero, totoong sabi nila, siguro wala naman talagang eksperto dyan. Pero, ako, I also want to learn from you guys, sa lahat ng mga nanonood at nandito sa Facebook. Oh, si Snoopy. Lucho, andyan ka, kamusta? Kamusta ka dyan? Kamusta naman ang mga weightlifting mo dyan? Okay pa rin ba? Alam mo, sobrang helpful ang mga videos na sinishare ni Brother Lucho. Kasi syempre, para sa mga, Sir John, kamusta po kayo? Happy Father's Day. Maraming salamat sa pagbati. Si Sir John Roque po ang head writer ng Descendants of the Sun. Ayan, so nabanggit na po natin Descendants of the Sun. Miss ko na po ang Descendants of the Sun. And yun yung isa sa mga programa talaga na nabitin, di ba? Nung nawala kami sa ere, nung nagsimula ang lahat ng ito. And siguro as much as you miss the show, kami ganun din kami. Dahil saya kasi namin sa set Imagine, sinimulan namin yung show na yon
around the same time last year. So ganun katagal ang preparasyon para sa Descendants of the Sun. And nung pinalabas, we had 6 weeks on air, sabay natigil. Pero siyempre sa lahat ng tumitigil, ibig sabihin, babalik din yan. So antay-antay lang po kayo ng konti dahil ngayon naman nasa GCQ na ang Metro Manila at hopefully maging mas madali at maluwag na ang pagbabalik sa trabaho. Hopefully, mapapanood nyo na rin ang Descendants of the Sun. Alright. So again, going back to the episode, ang title daw nito ay How to be a Dad. Kasi yung episodes ng mga ibang kasamahan ko, andyan sila Jasmine. I think she talked about how to take care of the cat. So mga very, very mga technical at kumbaga mga specialty nila yung mga special skills yung sinishare sa inyo. Ito kakaiba talaga to. Again, I'm here to also learn from you guys. Maybe pwede rin akong mag-share ng konting mga experiences, di ba? Pero bago yan, bumati muna tayo sa ating mga Facebook friends. Ana Chay, kamusta ka? Kay Althea Kasuga, kay Joy Arcilia. Yan, Joy, you're in Dubai. So, I hope that all of you are doing well and are safe over there. Kay John Ray, Bernal Jacinto, Rosemary Austado, kay Abigail Balkin, hello. Kay Romel Mamatan, hello Romel. Okay, so okay. Again, mula Luzon, Visayas, Mindanao, napapanood tayo dahil siyempre nasa Facebook. So, mauuna na ako para sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng mga airpods na nanonood. Hayaan nyo na ako maging isa sa unang bumati sa inyo na Happy Father's Day sa darating na linggo at sa lahat ng mga tatay at mga airpods po ninyo. Pakibati na lang po sila para sa akin. So, yan. Richard from Cavite, hello. Rachel Pagtapat, kamusta naman? Ako, well, oy, Ann, kamusta ka? Hello, hi Ann. Michelle Rivera, Raymond Filipinas from California. Oh, we also reached California and sana umaabot din po yung Descendants of the Sun diyan. Pero alam ko mapapanood natin yung mga episodes at mamaya bibigay ko sa inyo yung site kung saan pwede nating panoorin ang mga episodes, 'di ba? So paano ba natin makikita ng malayo mga Ayan. Alright, ano ba? Okay. Ngayon, merong mga katanungan na dumating. Sagutin natin isa-isa ito. Okay. Basta kung meron kayong mga questions, ganito gawin natin. Pwedeng ilagay nyo lang dito yung mga yung mga katanungan, tapos kapag mabasa ko, pwede kong sagutin. Tapos ako rin, kung meron akong question para sa inyo, baka pwedeng sagutin din ninyo, di ba? Wala namang siguro isa eksperto sa pagiging tatay and sigurado ako matututo rin ako sa inyo. Oh, hi Sel, nanonood si Sel. Oh, may mga bisita ako rito sa kwarto. Ha? May mga bisita. You wanna say hello? Hi. Hello. May bisita ko. Buh. What's up? Ayan. Diba? Katulad niyan. Akalain nyo, meron akong sikreto na sasabihin sa inyo. Ano? Buddy? Nye. Haha. Daw. Quiet mo. Kailan mapapanood ulit sa TV? Nako, alam mo, kung masasagot lang sana kita ngayon, hindi pa natin sigurado kung kailan. Pero malapit-lapit na. Diba? Okay.
Siyempre, ayaw akong paalisin ito. Di ba? Pwede, alis ka na. Hindi ikaw, si ano? Hindi ka na. Si Shanti Tejano. Hello, Shanti Tejano. Bakit di ka? Yes, Ziggy and Mommy. Hey. So, Roland Aguila from Jeddah, Saudi Arabia. Roland, sana ay ikaw ay sana ang kalusugan mo ay maayos. Sana ligtas ka. And always take care of yourself. Hi, Miss Ali, lumabas na po eh. So anyway, again, kung meron po kayong mga katanungan, just type it here and I will try to read everything. Pero parang tatlo-tatlo lang nakikita ko. May paraan ba para makita ko lahat? Pasensya na, medyo mahina ako sa ganito. Tatlo-tatlo lang lumalabas eh. Nye. Oh, Lola Ay, nandiyan ka pala. Luri, kamusta? Nakita kita, nandiyan ka. Okay, so simulan natin mga konting katanungan. How did you feel when you found out that you were going to be a whoa? So, syempre mga ano to, around over 5 years ago, mga ganun. 2014, mga early 2015. Hindi, kailan ba? Tama, mga 2015. Grabe, isa sa mga pinakamasayang masayang araw ng buhay ko 'yon nung nalaman ko na magiging daddy na ako. Pero syempre mixed emotions kasi may excitement, tapos may takot at may kaba kasi hindi ko alam kung ano talaga yung gagawin ko dahil syempre first time ko sa ganitong bagay. So kahit na marami ako mga pinagbabasa, mga website, mga taong pinagtatanungan ko, iba-iba yung version nila. Pero sa tingin ko, ang isa sa pinakamagandang ginawa ko ay kinonsulta ko yung aking mga magulang. Kasi syempre bilang anak, bihira mo maobserbahan yung ginagawa nila sa iyo eh. Kasi parang naging ritual na yan, yung ginagawa siguro nila nung bata ka, na inaasikaso ka, pinapakain ka, lahat ng ginagawa nila. And sometimes we take them for granted. And ngayon na ako ay isang magulang na, 'di ba? Parang kinailangan kong balikan ang lahat ng ginagawa nila sa akin. At kinailangan ko silang tanungin specifically about it, na parang, Daddy, bakit po ganun dati? Mami, bakit po ganun dati? Di ba? Parang, at saka nila sasabihin kung bakit. And grabe talaga dahil mas nagiging malinaw ang lahat kapag nanggagaling talaga sa iyong mga magulang, di ba? Pero syempre, malaking bagay din yung mga sinasabi ng mga kaibigan, yung mga may experience na sa pagiging magulang, lalo na sa pagiging tatay. Lahat ng advice kailangan. Okay? Were you present for the birth? Ate Nadine. Hello, Ate Nadine. Tepang is here. Hello, Ate Nadine. Greetings from us, from the Dantes family. Sana po, yan. Pasensya na. Nagka-problema lang sa signal. Sana tayo? Were you there? Were you present for the birth of Zian Ziggy? Yes. Nandun po ako sa dalawang pagkakataon na yon. Hindi ko talagang palalampasin yun. Although alam ko marami mga kwento tungkol sa mga tatay na talagang nahihimatay pag nandun sa loob ng delivery room. Nakaya ko naman. What were the concerns when you brought your children home? What do you like about being a dad? What do you like and what don't you like about being a dad? What do I like about being a dad? Well, syempre ang pinakagusto ko about being a dad is that nasa iyong mga kamay. IXL, nasa iyong mga kamay ang magiging kinabukasan ng iyong mga anak. Ibig ko sabihin,
sila naman ang pipili ng anong gusto nilang tahakin. Pero bilang magulang, ikaw talaga ang magpapakita ng pinto para sa kanila. So, mahalagang mahalaga ang pag-mold mo sa kanila sa tamang values, sa tamang mga pag-iisip at tamang attitude. Dahil balang araw, wala na rin tayo wala na kami sa buhay nila, 'di ba? They will be on their own. So, kailangan bata pa lang maibigay mo na itong mga values na ito sa kanila para pagdating sa araw na 'yon, alam na nila ang gagawin nila. Alam na nila yung pipiliin nila. Na walang pilitan kasi syempre dapat kung ano yung gusto talaga nila, 'di ba? Yun yung gagawin nila. Question, paano nyo po ba napaparamdam kila Ate Zia at Sixto ang pagmamahal nyo? Galing kay Restoles Lawrence, paano pinaparamdam ang pagmamahal? Isang pinaka-practical na kailangan na solusyon dyan ay oras. Yan ay ang oras at yan ay ang physical, kumbaga, kasi syempre pwedeng may oras na nandun ka, siguro kausap mo lang sa telepono, may oras na nandun ka physically, pero yung utak mo wala. So pag sinabi mong nandun ka, kailangan yung katawan at kaluluwa mo at atensyon mo ay nandun talaga sa kanila. Kasi yun ang isa sa pinakamasaya na pwede mong gawin kapag kasama ang isang bata. Dahil lahat ng mga gagawin nyo ay very, very basic, very, very pure, very, very genuine yung mga pinag-uusapan ninyo. Kumbaga walang halong bola. Kasi pag tinanong mo, Daddy, kulay pula ba yung kulay nung nasa likod mo? Oo, syempre nga naman sabihin mong hindi, kasi sa art or etc. Walang pagbobola. Parang noong mga nakaraang linggo, tinatanong ako ng panganay ko na sabi niya, kailan ba mawawala yung virus? Siyempre, hindi naman natin alam ang kasagutan dyan, di ba? So, and you will really have to think of, the most correct answers to the genuine questions. And wala ka dapat i-filter, wala ka dapat itatago, dahil ang gusto talaga nila ay katotohanan. And I think gano'n naman talaga dapat. Hindi lang sa bata, kundi sa lahat ng tao. So yun, oras, atensyon, dahil masayang kalaro ang mga bata, lalo na yung ganong edad, mga 4 to 5. Yes, they really grow up so fast. Thank you for that, sir. Ukong Pit, ano ang pinaka-memorable mo sa pamilya nyo? Strict ka ba sa mga bata? Sabi ni Miss Winnie. Parang balanse ako kasi kailangan meron silang space para makapag-explore sila, para ma-realize nila kung ano yung para sa kanila o hindi, ano yung bawal. Kasi minsan sasabihin mo na wag mong gagawin yan, pero gagawin, pero kinakailangan nilang masaktan o matumba para alam nila na bawal talaga gawin, dahil sa susunod na gawin nila yon, ganun ang mangyayari sa kanila. So dapat tamang guidance lang, pero at the same time hindi lang naman pwedeng sobrang strict, hindi rin naman pwedeng sobrang luwag, di ba? So kailangan balance. Hi Javi, a good friend Javi Padilla is watching. Hi Javi. So I'm sure you're surprised, no? I'm doing this solo live, diba? Something that we never imagined na gagawin ko. Oh, you like the mic, ah? Itong mic na to ay galing sa kaibigan ko, Jericho Fernando, na dinala lang dito kanina. So, makikita natin to sa JB Music Store. What kind of stuff? Sino mas disiplinaryan? Sino mas disiplinaryan? Mas madalas si Marian, pero kapag talagang medyo hindi na sumusunod, yun na, papasok na ako sa eksena. Kasi, alam mo, for the past years, talagang parati akong wala sa bahay, parating nagtatrabaho. Kaya minsan, iniiwasan ko na lang ding pagalitan sila. Pag talagang kailangan lang. Kay Zia Sel Ahas, hello.
What's your wish ngayong Father's Day? Wow, lalim. Ang wish ko sana lumaki ng maging mabuting tao ang aking mga anak, 'di ba? Parang yun naman yung gusto nating puntahan ng lahat, 'di ba? Iba kasi yung kapag super healthy, pag super nice, pero kapag mabuti ka, talagang yun yung mas impactful at long lasting, 'di ba? Yung bonding namin during quarantine, ang bonding namin, hindi, as in, pag meron kang ganong edad, na mga 4 to 5 years old, expect mo na medyo sobrang mabobore na sila dahil sanay sila na talagang maliksi, malikot, sanay sila na maraming ginagawa, yung energy nila ay kakaiba. So, kailangan araw-araw mag-iisip ka ng gagawin mo para ma-match yung ganong klaseng energy. Dahil kung hindi, nako po, sisingilin at sisingilin ka talaga. Pero masaya nga dahil yung mga hindi ko nagagawa dati, nagagawa ko with them. And yun ang isa sa mga bagay na vina-value ko. Yung oras, yung panahon at atensyon na kasama ko sila, kahit sa mga simpleng bagay. At yung mga simpleng bagay ang pinaka nagugustuhan ko personally. Halimbawa, yung isa sa activities na gusto kong gawin araw-araw kasama si Zia ay kapag nagko-color kami, mahilig kami mag-color eh. Kasi at a very early age, maganda yung kanyang grip sa Crayola, tapos biglang maganda yung color combination niya. Tapos nare-realize ko na okay din pala ako mag-color kasi syempre hindi ko na maalala kung kailan yung huling beses na nag-color ako, di ba? Parang ang saya pala kasi nakakakalma, and doon sa mga oras na yun nagkikwentuhan kami sa mga bagay na hindi naman namin napag-uusapan. So it's a very good bonding session for us. Bakit haligi ng tahanan ng mga tatay? Oo nga, bakit haligi ng tahanan ang mga tatay? Yun ang gusto kong tanungin sa inyo. Ano kaya? Wala bang sagot dyan? May mga natutunan ba ako sa daddy ko na apply ko? Oo naman. Pero syempre, yung mga ginawa sa akin ng tatay ko noon, minsan kailangan, kumbaga parang computer yan eh. Kailangan mo rin i-update. Although nandun yung, in principle, ganun ang gustong puntahan, pero yung pamamaraan, kailangan magbago at mag-adapt, syempre. Pero yes, kumukuha talaga ako ng tips kung paano rin ako pinalaki ng aking mga magulang. Sarap pag-color, di ba? What's your best way to protect your family? The best way to protect your family is to teach them how to teach them how to survive. That's basically how you should do it, sa tingin ko, in my opinion. And itong mga life skills na to, matututunan nila sa iyo dahil ipinapakita mo sa kanila. Minsan may mga bagay na hindi naman talaga dapat ginagawa sa mukha nila, but you just have to show them, di ba, how it's done. And yun yung tinatawag na modeling. May isa akong kaibigan na nagsabi sa akin, basta kung ano yung ginagawa ninyo, yun ang nakikita ng mga bata. At yun ang gagaya. At yun ang most likely na gagayahin nila. Haligi sila ng tahanan dahil sila ang taong masasandalan mo at magpoprotect. Ang galing mo, Fritzy Herrera. Wow! Ano pa? Sana po mag-duet kayo ni Ate Zia kumanta. Yan ang isang pinaghahandaan namin. Meron kaming isang kanta na si Zia gustong-gusto niya. At yan, nagpa-practice na kami. May tanong na tungkol sa panliligaw. Nako, huwag mo natin pag-usapan yan. Weirdest question Zia asked you. Mamaya, sige, isipin ko yan. Oh! Tungkol sa app. Nako, as much as I want to explain kung ano yung nilalaman nun, hindi pa pwede, pero malapit-lapit na po. Ba't ka natatawa, Lexi?
Catherine Lacanlale. Hello, Catherine. Paano ka bisang halimbawa, parang pag binuli. Oo nga, alam niyo, hindi talaga maiiwasan yan. Kaya kailangan turuan ang mga bata na maging resilient, 'di ba? Kung paano sila nag-a-adjust sa isang sitwasyon. Kung yari meron siyang kailangang punto na sabihin, pwede naman niyang gawin 'yan basta walang pananakit na involved. 'Yun naman ang mahalaga doon. Para kasi sila, parang, di ba, Fritzy, no? Parang sponge talaga, no? Kaya minsan, may mga nasasabing mga words na naliligaw, biglang parang parot na lang, di ba? Biglang alam na nila. Paano kaya nila nalaman yun? Kasi naririnig nila. Hello to Gabriel Francisco. Sana po lagi kayong mag-live. Wow. Hi Jack. When was the time you realized na tatay na talaga ako? Syempre, nung lumabas na talaga sila. Kasi kapag buntis pa lang, hindi mo pa naman talaga nakikita, di ba? Pero noong lumabas, yun talaga yun. Confirmed! Pinaka worst fear for the kids. Worst fear is really coming out of this new world, no? Na with a lot of uncertainties. Hindi tayo sigurado kung anong mundo ang haharapin nila ngayon. Pero I guess kailangan talaga bilang magulang ihahanda natin sila sa kung anumang challenges ang dumating o darating sa buhay nila. Happy Father's Day. Danisha Gonzalez. Hi Danisha. Neil Ilagan, hello Neil Ilagan and Marco Hill. How do you conserve water? Conserve water, shower together. Elvira lang, joke lang. Hi, my Tita Louie. Hi Tita Louie. How are you? Wow, okay From New Zealand. Tata, how are you Tata? Miss ka na ng mga chikiting. To Marco Hill, hi Marco Hill. Shout out naman. Thank you. Lisa. Nakjeka, ano pa? Why you often use your Twitter accounts? Huh? What do you mean? Actually, hindi ako masyado Bihira. Kapag meron ng alam na. Paano mag-alaga ang isang daddy? Syempre, all out parati. All out. Ano ang ayaw na foods? Sabihin ko na lang, ano yung mga gusto niyang food? Madali ka bang bumigay sa bata kahit nakasalan? Nako, mahilig kasi sila sa gulay tsaka isda. Bata pa lang, talagang sinanay na namin sa gulay at isda. Kapag nangyari, may kasalanan, tapos biglang humingi ng sorry, syempre naman, di ba? Sa umpisa, ka muna kung nangyari, hindi mo tatanggapin. But of course, kailangan ipa-realize mo muna sa kanila kung ano yung naging kasalanan, and then, saka mo tatanggapin ang kanilang sorry. Right? Hello, Maricel Ranola, watching from Singapore. Yan. Meron po ba tayong mga questions? Hi Sol. From California. Hi Sol. And yan. From Oman, meron din tayo nanonood from Oman. Kahel Rapanot. Kahel. Eto, meron akong mga announcements. Hanapin ko lang, sandali. So, pag gusto nyo po, or kung gusto nyo panoorin yung .ph full episodes, pwede nyo po siyang panoorin. Pupunta lang kayo sa gmanetwork.com/full episodes. So, pwede nyo ring ito, yung Dots official page sa Instagram,
Yan, para sa updates po. GMA Network and GMA Drama, at GMA Network, at GMA Drama, tas at Dodge Official, para sa mga updates, kung kailan na kami lalabas ulit sa ere. Nasa Facebook po, Twitter at Instagram yan. And itong Dots How to Do It. 'Di ba? Parang, Dots How to Do It ay isang series of Facebook Live episodes kung saan fini-feature natin ang cast ng Descendants of the Sun. So, yung mga ibang expertise ay ituturo on air and teka, ubo ako. Excuse me po. Hindi po COVID yun. So, yun. Nabanggit ko nga si Jasmine, yan. May mga skills siyang tinuro sa atin. Apparently, ang episode ko ay How to Be a Dad. Wow. Well, siguro, it's about time na sagutin ko na yung How to Be a Dad na yan. Ang totoong sagot ko dyan ay How to Be a Dad? Hindi ko talaga alam dahil wala talagang specific na sagot para dyan because tama ang sinasabi nila na wala talagang perpektong book o kahit sino man magsasabi na ganito dapat ang pagiging isang ama dahil very very unique ang sitwasyon ng bawat isa. Pero para sa akin kasi 'di ba ang parating perception natin ay dapat tayo ang nagtuturo sa mga bata. Pero para sa akin kasi kabaliktaran. Ako pa ang natututo sa kanila. Marami akong natututunan sa mga bata, not just about them but also about myself. And I guess yun ang isa sa mga bagay na takeaways ko sa experience, sa aking munting experience sa pagiging ama. I'm sure maraming mga tao dyan na mas experience sa akin, pero again, kanya-kanya tayo ng sitwasyon, di ba? So, I guess ang mahalaga lang talaga is magkaroon ka ng clear vision para kung saan mo gusto dalhin, di ba, ang future at kinabukasan ng pamilya mo. And then, kailangan parati kang nakikinig sa kanila, hindi lang one-sided ang gusto mo mangyari. Kailangan tumanggap ka ng feedback from them, kailangan tanggapin mo ang pananaw nila, and then you adjust, di ba? Kung hindi matuloy yung gusto mong tahakin na direction, along the way you have to adapt and you have to calibrate. And again, kaya alam mo, ibuhos lahat ng iyong pagmamahal at dedikasyon para marating mo yung goals mo para sa mga anak nyo. So, I guess, yun lang yung pwede kong may share sa inyo. And because there's really nothing specific na pwede kong sabihin sa inyo about that. Kanya-kanya tayo na sitwasyon, and we just really have to adapt in each situation, especially for now. So, yun. There's really no manual, di ba? Like what one of you just said, Makoy. Pero siguro if there is one person na gusto kong tanungin about being a dad, yun ay si Javi Padilla. Si Javi ay sobrang experienced na sa pagiging ama, and si Javi kasi ay kasama ko sa Yes Pinoy Foundation. He's one of the board members and a former executive director. Sa dami na ng kanyang mga chikiting, kakaiba na ang kanyang experience. So, madalas ako humihingi na advice kay Javi. So, yan. Well, medyo time is up, mga kapuso. As much as I want to be with you and talk to you and stay here, pasensya na po, sana maulit. Pero, meron po akong daddy duties. So, yan ulit. Nag-enjoy po ako kahit nasa panandaliang panahon. Sana po makita-kita tayo soon sa Facebook man o live man kung pumunta ako sa California o sa Jeddah o sa Singapore o kahit saan man dyan sa Luzon, Visayas or Mindanao, dahil namimiss na rin po namin kayo dyan. Pero for now, let's all hope and pray na mabalik na ang mga GMA shows na natigil, di ba, nung nagsimula itong pandemya. But don't worry, because we are going to get back soon. Okay?
So for now, mag-iingat po kayo sa lahat ng ating mga kapuso, sa lahat ng nandito online. I hope kahit papaano ay meron kayong nakuha, kahit anong tips on how to. Again, talagang sagot ko dyan ay hindi ko alam dahil wala talaga eksperto dyan. And I also learned a lot from you today. And aside from me learning, ay nag-enjoy ako. And there. So, that's it for this week's episode ng Dots How You Do It. And sana po abangan nyo ang susunod na magiging guest dito. Sigurado ako, very, very interesting ang mga ipapakita nilang life skills sa inyo. So yun, for now, this is Ding Dong Dantes, aka Captain Lucas, signing off. Bye-bye. Stay safe, everyone.